Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, dito tayo ngayon sa Barangay Mayahay at mayroon tayo ditong paisa-isang home service. Kahit pa paano mayroon tayong home service para hindi masero. Yan, bali, ito ay stand pan na electric pan mga kabutingting. Brand nito ay Extreme. Bali, ang nagiging problema nito ay sabi sa akin ng mayari, umaandar naman daw pero matagal bago umikot. Kung sa madaling salita ay hirap umandar. So yan, ito yung ating gagawin ngayon. At bago ko ito umpisahan, yan disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Bali, ito ay kinalas na ng mayari mga kabutingting. Bali, bababa ko lang yung aking tripod. Ayan, bali una natin gagawin nito ay tester muna natin itong pinaka motor niya at maghanda muna ako ng tester. Ayan, meron ako dito ng tester. Ito ay ating i-on lang. Tapos select natin ito sa OL. Ayan, kitang-kita yung ating tester. Ayan, on lang natin ito. Tapos kunin natin yung power cord at ilalagay natin yung dalawang test probe dito. Tingnan natin kung mayroon tayong makuhang resistance. O yan, mayroon nga. So, pwede nga itong bushing ang nagiging problema. Dahil, yan, hindi na maikot yung kanyang shafting. Pero tingin ko, hindi na to iikot kung paanda rin. Tanggalin muna natin itong kanyang fan cap, pati itong kanyang guard lock. Yan, napakatigas ng kanyang shafting ikutin. Tingin ko meron na itong kumalas dahil kulang-kulang na yung tornilyo. Yan, tanggalin natin itong dalawang tornilyo. Tapos mamaya itong tornilyo na ito dito na natin ilagay. Kahit dalawang tornilyo lang ay okay lang, walang problema. Yan, tanggalin natin ito. Yan, mega love shoutout po sa lahat ng mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel, yan, mega love shoutout po. Sa mga kaibigan ko dyan sa YT, yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong walang sawang patuloy na suporta dito sa aking munting channel. Ayan. Hindi pa pala ito ginawa. Bali, tanggalin natin itong kanyang tornilyo sa capacitor. Ayan. Pati itong tornilyo sa swing arm, tanggalin din natin. Ayan. Tapos, tanggalin din natin itong kanyang apat na tornilyo sa pinaka motor niya. Okay, matigas. Ako patay. Matigas. Dali ha, tanggalin muna natin itong kanyang switch. Tornilyo sa switch. Tingin ko ito ay ni-repair na mga kabutingting dahil itong switch na ito hindi ito para sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay switch ng Camel. Pag mga ganitong hitsura ng switch. Ayan o, pang Camel ito. Pag mga ganito. Nako, patay. Ayaw talaga matanggal. Silsilin natin yung dalawang tornilyo. Dahil ayaw matanggal, matigas. Try din natin. Ayun, may ikot. Itong isa muna, silsilin din natin. Ayun, gumalaw na. Ganitong klaseng motor ng electric pan, hindi maganda ito. Nidec ang gamit. Ayan, mayroon pa palang isang magpa-repair
Ewan ko lang kung ipapa-repair or papatignan lang. Yan, ito ay nag-stack up dahil napakaganda pa ng kanyang shafting. Iwan ko dito sa kabila. Lagyan muna natin ito ng langis. Yan. Tapos try natin ikutin. Tingin ko nag-stack up lang ito mga kabutingting, dahil yan, makikita nyo maganda pa yung kanyang shafting. Matigas nga ikutin. Ayun, lumambot. Yan, para makita nyo na okay ang shafting nito. Ito ay tanggalin natin itong kanyang C-clip, sabay ito ay ating lihain yung kanyang shafting dito para makita nyo. Yan, punasan natin. Ayan, pwede na natin itong hugutin para makita. Ayan. Yan, makikita nyo yung kanyang shafting. Yan, wala pang ka-groove ito. Sa baga, ganun din dito sa likod. So, linisan lang natin itong kanyang bushing para masilip natin kung wala ba itong gasgas. Dahil ako minsan ay bumabase sa pinaka-shafting niya kung may gasgas or wala. Pag may gasgas, ibig sabihin may problema na yung pinaka-bushing niyan. Pero pag walang gasgas, good na good pa yung bushing niyan. Yan, kung makikita nyo, napakaganda ng bushing. Tingnan natin dito sa kabila. Putulin muna natin itong cable tie. Ayan, napakaganda pa ng bushing nito. Wala pang gasgas. So, gagawin natin ito ay linisan lang natin yung pinaka-bushing niya. Ayan. Linisan natin. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng langis yung kanyang foam. Kabilaan yan, mga kabutingting. Para mabasa. Ayan. Tapos, pagpagan muna natin itong pinaka-motor niya. Dahil medyo maraming alikabok. Yung pag ano nito ng motor, yung paglinis, banayad lang, tapos gumamit kayo ng paintbrush, hindi toothbrush. Ayan. Ito ating ano na. Dali, ayos lang natin. Ayan. Tapos itong isa, lagyan din natin ng langis. Ayan. Tapos itong kanyang shafting ay linisan natin, lilihain natin para malinis. Tanggalin natin toong dalawang spacer magkabilaan. Yan, lihain lang natin. Gamit lang tayo ng liha na hindi masyadong magaspang. Ayan. Napakaganda pa ng kanyang shafting. Ayan. Kabit lang natin balik itong pinaka-spacer niya. Ayan. Ganoon din dito sa kabila. Tingnan natin, parang mayroon pa dito. Balik natin itong kanyang spacer or washer. Tapos lagyan natin ito ng langis. Ito kung malinis
lagi lang itong malinis tapos naglalagay ng langis yung may-ari, hindi ito magkakaganito mga kabutingting. Kaya lang naman ito naka-stock up dahil siguro gamit lang ng gamit, hindi naglalagay ng langis. Ayan. So balik na natin itong apat na tornilyo or lahat ng dapat itornilyo. Pukin lang natin dito para ma-align yung shafting, para magiging pre-wheel. Yan, pre-wheel na pre-wheel. So balik lang natin itong kanya C-clip. Hulog pa. Ayan. Tornilyo lang natin itong kanyang rotary switch. Yan, tapos check na rin muna natin itong kanyang capacitor kung ito ba ay okay. Yan, putulin ko lang dito, tapos balatan ko lang dito sa kabila. Agay, naputol lahat. Hayaan mo na kung naputol. Yan, bali ito ay 1.5 ay 1.8 pala. Ayan. So testing na natin kung ito ba ay okay pa ang kanyang capacitor. Yan, nakasit yan sa capacitance. Kunin ko lang dito yung test probe. Ayan, tingnan natin kung ito ba ay okay pa. Ayan, 1.8 pa. So ibig sabihin okay na okay pa lahat ng pyesa nito. So ito yung aking ibabalik lang dito. Siguro hindi ko na ipakita yung pagbalik mga kabutingting. Kahit magkabaliktara naman ay walang problema ito. So ayan, bali naikabit ko na yung capacitor. So ngayon ay pwede natin tong itesting. Ayan ay naka number 3. Patayin muna natin. Lagay natin sa number 1. So saksak ko lang dito yung power cord sa aking extension. Ayan, may ikot na. Mabilis pa ito mga kabutingting. Dahil ayan ay number 1 pa. Ayan o. Ayan. So, balilinisan ko muna yung ito, pati yung screen at saka LC at hindi ko na ipakita. Ayan, bali nalinis ko na yung dapat linisin. So, tayo ay mag-assemble na nito. Loose thread pala itong isang ano nito, malaki ang butas. Dito na lang natin ito ilagay. So ayan, bali hindi ko nilagyan ng tornilyo doon sa likod dahil walang tornilyo. Lagyan ko na lang mamaya yan. Pakita ko lang sa inyo na yan ay okay na. So ayan ay naka number 1. Saksak ko lang dito yung power cord at tingnan nyo kung iikot na. Ayan o. Mabilis pa ito mga kabutingting dahil ayan ay naka number 1 pa. Lagay natin sa number 2. Oh, para yatang namatay.
Mukhang humina, mga kabutingting, or papatay. Baka number 3 siguro yung kagwang na yun. Ayusin lang natin ha. Dahil hindi niya na kasi ito switch. Ayan, papatay. Lagay natin sa number 1. Ayan pala ang number 1. Ibig sabihin kanina ay naka number 3 yun. Ayan o, number 1. Number 2. Number 3. Okay na. Hindi lang pala tama yung paglagay ko dito sa ano. So ayan ay okay na mga kabutingting. So puntahan muna natin yung isa pang ano ito, anak ng may-ari nito. Pangalan eh Jocelyn yata. Doon sa malapit sa gym. So stay put muna kayo dyan at pagliligpit muna ako at bibidyo natin papunta doon. Malapit lang naman. Ayan, bali yan yung ating ginawa. So tayo ay pupunta doon sa anak niya. So dito tayo dadaan para makagala din kayo dito sa lugar na ito. Bali yung washing na yun mga kabutingting ay pinatignan na daw ng ano yun, ibang manggagawa. At hindi niya daw yata nagustuhan. Ewan ko. Tingnan na lang natin. So ito yung barangay Mayahay mga kabutingting. Bali pinuntahan ko naman yung ano, magpapagawa pa sana or papatignan lang. Kaso pagdating ko doon sa bahay nila, walang tao. Matagal din akong nagantay. Kaso hindi ko alam kung saan pumunta yung may-ari. Ang sabi ng kapitbahay ay ano, umalis daw. So tingnan nyo na lang or panoorin nyo hanggang dulo ng video na ito. Bale pagkatapos nito ay naghanap ako ng customer pero hindi ko na binidyo. Bale electric pan lang din naman yung aking na-repair. Kung idudugtong ko pa kasi ay hahaba na yung video natin. Kaya hindi ko na binidyo yung na-repair ko pa. Dahil itong pinuntahan na washing machine ay wala nga yung may-ari sa bahay. So ito lang muna yung aking repair ngayon or upload sa araw na ito. Medyo matumal din sa mga panahong ito mga kabutingting. Talagang pahirapan sa paghahanap ng customer. Tingin ko parang crisis sa panahon ngayon. Yan, hindi ko rin alam kung saan ang bahay noon. So tayo ay magtanong dito. Te, asa bahay ni Jocelyn te? Ito na idang tatay ba nga kuan? Idang tatay driver sa multicab. Dire age? Nay, asay bahay ni Jocelyn? Sapin mo siguro na kuan ni jahang tatay ba kuan driver sa multicab. Sanay. Kaya bay o kana kalangoy atok sunod ana. Asa man agiyon dito? Diha. Ayan, lumagpas pala tayo. So yan, bale kung nagustuhan nyo itong video na ito mga kabutingting at kung meron po kayo ditong natutunan, baka pwede pong palike at pakishare at higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong i-upload na video. Saan ba yung bahay nito? Boss, asa yung bahay ni Josephine? Jocelyn? Kana? Kano? Ayo. Ayo.